Nasira o nawala ang phone na nakalink sa GCash. Ano ang mga dapat natin gawin at dapat natin malaman? Marami na sa atin ang gumagamit ng GCash app dahil convenient at madaling gamitin. Pero, pag nawala o nasira naman ang phone mo, di mo basta-basta magagamit o ma-download sa ibang phone. Mayroon tayong mga paraan na dapat gawin upang mabawi natin ang ating GCash account lalo na kung nawala o nasira ang ating phone. So dahil nawala o nasira ang inyong phone, pwede kayong gumamit ng ibang phone para lang makahingi tayo ng tulong sa GCash Help. At yan ang ituturo ko sa inyo ngayon, step by step. Tara, umpisa na natin. So unang-una, how to ask help from GCash. So kausapin natin si Gigi, yan yung nasa ilalim ng ating cellphone. At ito ang sunod-sunod na dapat natin gawin. So, click natin si Chat with Gigi. Yan yung may arrow sa ilalim, kulay blue. And then, enter natin ang phone registration. And then, i-select natin yung I want to register my phone. And then, pagkatapos nun, i-click natin yung show form. Okay? So, next is enter your GCash registered name and GCash registered mobile number. Okay? So, kailangan eksakto yan, ha? So, ensure natin na sigurado tayo na tama yung number na pinasok natin at yung mga details. Okay, so ngayon, enter natin ang ating email address. And then, tatanungin kayo, do you know the model number and brand of your phone? So, click natin ng yes. Kung alam nyo, syempre alam nyo, inyo yun no? Model number, saka yung brand ng inyong phone. Okay, so next. Enter your phone brand and model dyan sa arrow na yan. And then, enter, I want to register this phone. So, click lang natin yan. Type lang natin yan, I want to register this phone. And then, tatanungin ka, were you able to unregister your previous phone? So, i-unregister nyo ba? So, definitely, hindi. Kasi nawala na o kaya nasira. So, hindi nyo na i-unregister. So, ang sagot natin dito ay, no, I can't log in to my registered phone. So, next. So, please have this ready, okay? So, malanghihingi na si GCash ng mga kailangan niya para ma-verify na kayo nga yung may-ari yung nawalang phone. Okay? So, kailangan niya ng isang valid ID kung po pwede hanggat maaari yung ginamit niyo before nung nag-register kayo. At saka isang selfie na hawak niyo yung ID. So, dalawa yan kailangan niya, okay? So, sabi niya, thank you for providing all the necessary details. Please wait a moment while I connect you to an agent. So, meron tayong dalawang option dito. Is either i-connect ka niya kay agent pero mag-iintay kayo ng isang oras. O kaya, let's continue na ibigay ang ating mga necessary details na kailangan niya. Okay, so, diretso tayo. And then next, please have the following ready. Yan na yung kanina, yung valid ID, saka yung selfie with your valid ID. Okay, kung wala kayong valid ID, pwede rin po yung mga sumusunod, PhilSys, yung EPIL ID, saka yung postal, passport, SS, PRC, pag-ibig, driver's license, saka UMID. Pwede po lahat yan. Okay? Basta eksakto lang yung pangalan nyo doon sa pangalan ng GCash na in-register nyo. Okay? So, next. Attach your image and send your reply email to GCash. Okay? So, nakikita niyo parang paperclip na yan. Yan yung kiklik nyo pagka meron kayong attachment o ibibigay nyo na yung inyong mga images. Okay? And then yung triangle naman, yun yung send. Okay? So, kailangan nyo lang muna is mag-attach ng inyong image. Then, thank you for reaching out for GCash support. As per checking, there is no link device. So, ibig sabihin, free yung inyong bagong number na gagamitin. Okay? Kasi kung dati nang may naka-attach doon, tatanungin ulit kayo kung gusto nyo tanggalin yung dati or palitan yung bago. Okay? So sa case na to, hindi nyo pa nagagamit yung bagong number. Okay? So, next. So, nangihingi si GCash ng screenshot ng inyong error. Okay? So, mukha nang ginawa rin natin kanina. Ito na yung sagot niya no, sa email. No, pinadala natin muna. Okay? So, ang gagawin nyo, ganun ulit, i-attach nyo yung image,
Pero this time, ang isesend nyo ay screenshot nung hinihingi niya. Actually, optional to, no? Hindi lahat ng hihingi ng screenshot. Minsan, isang email lang o isang coordination lang sa kanila, alam na nila yung medyo. Okay, so this time, medyo nanghihingi pa sila ng additional na screenshot. So, ibigay lang natin kung anong gusto niya. Okay? So, next. And then, GCash will reply again and they will be the one who gonna register it for you. Okay, so sa pagkakataong ito, nakuha na ni GCash lahat ng information and then ibabalik na sa inyo yung inyong GCash account. Okay? So, ganun lang kasimple. And then, isasabihin niya sa inyo through email o via email kung ano ang mga dapat niyong gawin. Okay? Ito na tayo ngayon sa question and answer. Ito ang number 1, laging pinakamaraming tanong. Okay, paano kung nawala ang phone? Okay, so kailangan mo pang ipa-stop agad sa GCash ang iyong account para iwas scam. Okay, ang ibig sabihin po niyan ay pag nawala ang inyong phone, posibleng nanakaw o nalaglag somewhere and then ang mangyayari ay may makakapulot at magagamit nila yung inyong GCash account. Pwedeng gamitin sa masama, pwedeng gamitin na pang scam. Okay? So, gumamit ng ibang phone para i-report natin ito sa GCash para mapa-stop ka agad. Okay? So, and then second na gagawin nyo is pa-duplicate nyo ang SIM card sa network provider. Kung halimbawa, smart man ang cellphone nyo, punta kayo sa smart, pa-duplicate nyo yung same number dahil nawala yung original. Okay? And then, pag nakakuha na kayo ng bagong number, ipa-activate nyo ulit sa GCash ang bagong SIM number. Okay? So, next. So, paano naman kung nasira ang phone? Paano kung nawala? Okay. Ngayon, paano kung nasira yung phone? Ibig sabihin, yung phone lang ang nasira, pero yung SIM card nandun pa or buo pa. So, pwede natin ikabit ang SIM card sa bagong phone and then mag-login. Pwede kayong mag-install na ng GCash and then mag-login. Pero, ang gagawin nyo lang ay pupunta kayo sa help at mag-create lang tayo ng ticket. Okay? Dahil definitely hindi pa gagana yun. Then, lagay nyo lang sa reason, need to register to new phone. Kasi, kinikilala ni GCash yung luma yung phone na nasira, kaya kailangan ma-transfer dito sa bago. Okay? Next. So, galing naman kay Microtech 666. 5 ang phone ko. Bakit hindi na po pwedeng malagay sa lahat ng phone ko? Okay. Kailangan mo po kasi na mag-unregister muna sa original na phone. Kung wala na yung original phone, need mo na mag-raise ng ticket sa GCash para ma-transfer yung old SIM number sa bagong SIM number. Okay? So, next. Galing naman kay Roxanne Pukasan 5840. Sir, mawawala po ba yung funds kapag na-unregister at i-login sa bagong phone? So, hindi po yun mawawala. Intact pa rin po siya kapag na-transfer mo na sa ibang phone. So, kailangan mo lang mag-request kay GCash, punta ka sa help, punta ka sa raise ticket at i-raise mo na kailangan may transfer mo yung iyong fund sa bagong number. Okay? Next. Galing naman kay user. Okay. Paano po yung old phone na may GCash ay nasira na kaya lipat sa ibang phone? Okay, halos kapareho din nung kanina. Pero no worry po tungkol sa balance kasi ibabalik naman po ni GCash yan lahat. So make sure lang na mag-raise tayo ng ticket sa GCash para ma-transfer na sa bagong phone ang GCash account. Okay? Now next. Galing naman kay Nestor Bangay Siso. Paano mag-unregister? Wala na ang dati kong phone. Okay. Need mo mag-raise ng ticket sa GCash para sila na ang mag-unregister para sa iyo. So, ang gagawin natin, manghihiram tayo ng phone o gagamit tayo ng ibang phone para lang magamit ang help at mag-raise tayo ng ticket. Okay? So, yun lang importante. Importante makapag-raise lang tayo ng ticket at mabigyan tayo ng sagot ni GCash. Okay? Meron pa tayo ibang mga GCash videos na pwede nyo panoorin. Mukha niya mula sa kaliwa. Ito rin yung ka-upload lang din natin ito. So, hindi mo ba ma-open ang GCash mo dahil naka-register sa ibang phone? Okay, so actual yan, from start to finish.
And then yung nasa gitna, paano mo naman malaman kung qualified ka na mag-loan sa GCash? At yung nasa kanan, ano mga dapat mong gawin kapag yan, may mga problema tayo dyan kasi yan ay mga question and answer and solution. Okay? So sa ilalim naman, how to transfer GCash funds from expired SIM card. Yan, kanabangan niya rin yan. And then nasa gitna pa, paano malalaman kung qualified ka na mag-loan sa GCash? And then lastly, yung update tungkol sa wrong send. Okay? So hanggang dito na lang at sana nakatulong kami sa inyo. At maraming salamat po sa panonood. At kung may tanong pa kayo, i-comment nyo lang sa baba at sasagutin po natin yan. Okay? Wala po sa Promag TV. Maraming po salamat and God bless.